Welcome sa Hey Anime Sensei. Kinabukasan ay muling tumungo si Earth sa bayan at pagtawag rin ni Sway sa kanya matapos siya nitong makita. Ayon dito na ang laro umano ay dumagdag ng bagong status effect kung saan kapag ang isang manlalaro ay masugatan ay pansamantalang hindi nito mahahawakan ang kanyang sandata. Kaya mariinding nagbabala si Melly na kinakailangan nilang mag-ingat sa paralysis at petrification gayong mas lalong hindi maganda ang resulta nito sa kamay na may pinsala na maaaring 25% ng kanilang HP ang mawawala. Subalit sagot ni Earth na ang kagandahan naman nito ay hindi maaaring makuha ng ibang manlalaro ang mga nahulog nilang armas na tulad sa ibang game na kanya nang nalaro. Bigla namang naantala ang kanilang usapan matapos marinig ang isang announcement patungkol sa paparating na update. Ayon dito meron umano silang bubuksan na bagong dungeon kung saan ay tatawagin nila itong A Challenge from the Departed. At sa bawat oras na papasok ang mga manlalaro ito ay magiging isang ganap na bagong karanasan. Dagdag pa dito ang mga trap para sa mga manlalarong aabutin ng malas. Dagdag pa dito na ang unang layunin ay makapasok sa ika-10 palapag, hindi naman sa pilitan ang pumasok dito bagkus ay nakadepende sa manlalaro kung sila ay tumungo sa bagong dungeon. Ipinakita rin dito ang naging karanasan ng piling manlalaro at ginawa nilang trailer na ikinatuwa naman ni Sway, pati na ang pagkapanalo ni Earth laban sa Fairy Queen na kanya namang ikinahiya. Dahil ayon kay Earth ay marahil iisipin ng mga manlalaro na sadyang malakas ang paggamit ng pana kesa sa ibang armas. Pagkatapos ay inihanda ni Earth ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pakikipaglaban sa mga malalakas na mga halimaw, gumawa rin siya ng kalasag bilang kanyang pangunahing depensa, pinaliit niya rin ito upang hindi maging hadlang habang ginagamit ang kanyang pana. Pagkahapon ay kanya namang tinungo si Blocks upang gawin ang bago niyang sandata, buong gabi niya ring ginawa ang bagay na ito hanggang umaga niya na itong natapos. Ito ang Secret Light Metal Shield na pwede rin sa opensa, gawa ito mula sa makapal na balat ng langgam at sa pamamagitan ng paghila sa tali nito ay ang paglabas rin ng nakatagong pana na maaari niyang magamit sa oras ng kagipitan. Kinabukasan ng matagumpay niya nang na-install ang bagong update ay agad niyang tinungo ang nasabing bagong dungeon na kasalukuyang pinagkakaguluhan ng mga manlalaro. Samantalang ang iilan naman ay abalang tinitinda ang kanilang mga potion na maaaring gamitin ng mga adventurer sa pagpasok sa loob, habang abalang nagmamasid sa paligid bigla namang naantala si Earth matapos kalabitin ng isang lalaki. Sa kanyang paglingon ay ang pagsilay niya naman sa grupo ng Gang of 6 Rangers, at dahil 5 lamang ang kanyang nakikita kaya agad niyang tinanong ang Red Ranger kung nasaan ang kulay itim. Ayon sa leader ng Gang of 6 Ranger, si Black umano ay kasalukuyang masakit ang tiyan, at dahil kulang umano sila ng isa kaya iniimbitahan nila si Earth na sumali sa kanilang grupo. Nang magkasundo ang bawat isa ay agad nilang tinahak ang daan papasok. Tuloy-tuloy na sana sa pagpasok si Red Ranger subalit agad siyang pinigilan ni Earth matapos makaramdam ng panganib sa lugar, at nang kanyang gamitin ang isa sa kanyang kakayahan ay ang pagbungad naman ng magkakadikit na trap mula sa kanilang daan. Upang maiwasan ang panganib ay mas minabuti nilang si Earth ang manguna. Nang masiguro na ligtas na ang lugar ay ang pagtigil naman ni Earth upang ibahagi ito sa kanyang mga kasama. Pinangunahan na rin ni Red ang daan hanggang sa sila ay nakatagpo ng mga kalansay na may hawak na mga sandata at nakaharang sa kanilang daraanan. Hindi naman nagsayang ng oras ang kanilang grupo at agad na sumugod kaya mabilis lang na nolipol ang mga halimaw, dahil sa ipinamalas ng mga ito kung kaya itinuon na lamang ni Earth ang kanyang sarili sa paghahanap ng mga patibong na maaaring nakatago sa kanilang daan. Dahil sa iilang trap na masyadong delikado kaya natatagalan din si Earth dito, hindi naman ito naging hadlang sa kanyang mga kasamaan nila na ayos lang kung sila ay matatagalan, at ang mahalaga naman ay sabay-sabay silang makakapasok hanggang dulo ng dungeon. Inabot rin sila ng 18 minuto bago nakita ang hagdan patungong ikalawang palapag, subalit kaakibat nito ang pagbungad sa kanilang harapan ng hagdan patungo sa ikatlong palapag. Sa patuloy nilang pagtahak sa daan ay muli naman silang nakatagpo ng mga halimaw. Sa pagkakataong ito si Pink Ranger na ang unang umatake na mabilis na ikinalusaw ng mga nilalang na lumulutang. Subalit nanatiling nakatindig ang mga kalansay gayong hindi ito naaapektuhan sa atake na may kinalaman sa spell. Sinubukan pang makipaglaban ni Yellow Ranger sa isang halimaw subalit wala itong silbi. Dahil sa mga nangyayari kaya nagawa na ring tumulong ni Earth upang magkaroon ng kasama si Pink Ranger na lipulin ang mga halimaw na sadyang sa spell lang naaapektuhan.
Pagkatapos ay muli silang nakakita ng hagdan patungo sa ika-4 na palapag, 40 minuto na rin silang nasa loob ng dungeon at malaki ang kinuhang oras sa kanila ng mga halimaw na hamarang sa kanilang daan. Ayon kay Earth, tila malabo nang makatungo ang kanilang pangkat sa ika-10 palapag, kaya mas mainam kung hahabulin na lamang nilang tumungo kahit hanggang 5 palapag ng dungeon. Hindi naman tutol ang kanyang mga kasama sa kanyang mungkahi at muling pagpatuloy sa kanilang adventure. Nang sila ay nasa ika-4 na napalapag, bigla namang nakaramdam si Earth na tila hindi maganda ang aura ng lugar. Agad rin nilang narinig ang tinig ng ilang grupo na humihingi ng tulong mula sa loob ng isang silid. Hindi rin nagsayang ng oras si Red Ranger at agad na tinungo ang silid. Nang makapasok ang lahat ng kanilang grupo ay bigla namang nagsara ang pinto, kaya na-realize ni Earth na ito ay isa rin sa trap ng dungeon kung saan ay maglalak lamang ito kung ang lahat ng miyembro ng isang party ay tuluyan ng nakapasok. Hindi naman pinagsisihan ni Red Ranger ang tumungo sa sitwasyon, gayong nakikita niyang hirap na ang mga manlalarong nakikipaglaban sa mga halimaw. Agad rin itong sinuri ni Earth upang makita kung may trap bang nakaabang. Pagkatapos malaman na wala naman ay ang pagbuhos rin ng kanyang kakayahan upang tapusin agad ang laban. Samantalang si Blue at Pink Ranger naman ay naging abala sa pagpahilom ng pinsalang natamo ng mga manlalarong unang nakapasok sa silid. Ipinakita rin ng bawat isa ang kanilang kakayahan upang mabilis na matalo ang mga halimaw. Matagumpay naman nila itong napanalo ng walang anumang sabit. Humingi rin ng pasalamat ang kabilang grupo dahil sa tulong na kanilang ibinigay at biglang paglitaw ng isang malaking treasure chest. Ngunit sadyang maingat itong si Earth, kaya kanya munang sinuri ang malaking bagay na ito at pagbungad sa kanyang mga mata na tila hindi magiging maganda kung ito'y kanilang bubuksan. Mariin niya ring binalaan ang lalaki, subalit minasama nito ang kanyang ibinahagi. Ayon sa lalaki na hindi umano dahil sa sila ay tinulungan ng kanilang grupo ay sila na ang magiging may-ari ng bagay na ito. Dagdag pa ng lalaki na siya umano ay may kakayahan ng isang magnanakaw, kaya alam niya umano kung isang patibong ang isang bagay o hindi. Dahil sa mga narinig, kaya hindi na nakipagtalo si Earth at paghiling niya na kung ito ay bubuksan ng kabilang grupo, hayaan muna at sila ay makaalis sa silid bago nila ito buksan. Napilitan na rin namang sumang ayon ng kanyang mga kasama, gayong alam din naman ng mga ito ang kakayahan ni Earth. Hindi na rin nila inisip ang maaaring reward na nilalaman ng chest matapos marinig na ito ay isa lamang sa trap ng dungeon. Nang sila ay makalabas sa silid, agad namang binuksan ng kabilang grupo ang malaking bagay na iyon kasabay ang pagrinig nila sa boses ng mga ito na sumisigaw dahil sa sakit at takot. Dahil sa isang oras na rin silang nanatili sa loob, kaya agad na silang inilabas ng dungeon. Tanong naman ng kanyang kasama sa kanya ay kung bakit hindi nagawang makita ng lalaking may thief skill ang nakaabang na patibong, gayong sa kanilang pagkakaalam ay pareho ang antas ng kakayahan ni Earth at ng lalaking iyon. Subalit tugon ni Earth ay wala rin umano siyang ideya, basta ang masasabi niya lamang ay level 20 mahigit ang antas ng kanyang thief skill. Hindi niya inamin ang saktong antas nito, gayong hindi niya palubusang kilala ang grupo na kanyang kasama, subalit tugon niya sa kanyang sarili na mahigit level 30 talaga ang totoong antas nito. Naging masaya naman ang lahat sa kanilang naging adventure maliban kay Green Ranger, dahil ayon dito ay nais niyang muling puntahan ang ikalawang palapag dahil sa marahil ay meron umano ditong magagandang item na maaari nilang makuha. Dagdag pa nito na mas magiging masaya kung kanilang lilinisin ang bawat palapag bago tumungo sa susunod na level. Iginuhit rin nito ang mapa sa ikalawang palapag, subalit mariin itong tinutulan ng kanyang mga kasama sapagkat sadyang umiiba ang palapag sa tuwing may manlalarong papasok, kaya ang mapa na gawa nito ay wala ring silbi. Bago magkahiwalay ay nagpasalamat naman ang mga ranger sa ginawang tulong ni Earth. Anila na kanilang ipapakilala si Earth kay Black kung sakaling maayos na ang pakiramdam nito. Pagkatapos ay tumungo si Earth sa pagawaan ni Blocks upang gumawa ng picking tool, isang bagay na magpapabilis sa pag-disarm ng mga patibong. Ngunit dahil sa masyadong manipis ang bagay na ito ay hindi rin malabong ito ay mabilis na masira. Agad rin siyang tinungo ni Blocks upang tingnan ang bago nitong ginagawa. Ipinaliwanag rin ni Earth ang bagay na ito, anya na siya ay nahihirapan sapagkat masyado itong marupok dahil sa nipis. Mabilis rin itong kinuha ni Blocks upang subukan ang maaari niyang maitulong. Hindi rin nagtagal at muli niya itong ibinalik kay Earth na ipinagpasalamat naman ng bida dahil sa maganda ang pagkakagawa nito. Pagkatapos ay muli nang lumabas si Earth habang pinagmamasdan ang kanyang picking tool. Bigla naman siyang nagulat nang lumabas ang diwata. Kaya tanong ni Earth kung ano ba ang sadya nito. Ayon sa diwata
na siya ay magbibigay ng mga contact crystal para sa mga bagong adventurer upang magkaroon ito ng pagkakataong makipag-contact sa kanilang fairy. Dagdag pa nito na marami-rami rin ang kanyang ginagawa kaya kaagad itong nagpaalam kay Earth kalakip ang pabaon niyang halik na sinalubong naman ni Earth ng isang palo. Dahil ayon kay Earth ay hindi pa naman sila kasal, hindi naman ito big deal sa diwata at agad na nilisan ang lugar. Kinabukasan ay naging abala naman si Earth sa pagputol ng kahoy upang gawing bala ng kanyang pana, matapos magawa ang sapat na palaso para sa magiging lakad nila pabalik sa dungeon ay napagdesisyonan niyang magluto. Subalit bigla siyang naantala matapos makita ang pagmumukha ng diwata na tila hindi maganda ang lagay. Ayon sa diwata na maayos lang naman ang kanyang naging lakad sa pamimigay ng mga crystal, subalit ang nais niyang maramdaman na nawa ay may lalaking magtanong man lang kung ano ba talaga ang kanyang nais, na kahit ano ba ang paborito niyang pagkain o ang taong magbibigay sa kanya ng halaga. Dagdag pa ng diwata na marahil ay maaari siyang humiga sa hita ni Earth kaakibat ang pag-sign ni Earth sa isang marriage form na kanyang nakuha sa bayan. Anya na siya ay nag-sign na dito at kung si Earth ay magsasign ay magiging opisyal na ang kanilang kasal. Ayon pa sa diwata na natural lang na obligasyon ng asawang babae na pagsilbihan ang kanyang asawa matapos itong bumalik galing sa trabaho. Natigilan naman ang diwata matapos itong pakainin ni Earth at tila gutom lamang ang lahat. Pinagbigyan niya rin na humiga ito sa kanya at pag-intindi na hindi pareho ang kanilang sitwasyon, hindi tulad sa kanya na nagagawa ang nais niyang gawin sa loob ng game.